Alright, we're now going to proceed to our 22nd lesson. So this is about moment of a force in 3 dimensions. So for our learning outcome, students must be able to solve moment of a force in 3 dimensions. So let's start our discussion. So we discussed this in our chapter 2 na in reality, yung moment class ng force, no, it's about an axis. So ibig sabihin, yung force umiikot siya about an axis, no? Nagkataon lang kasi class dun sa 2D, no, hindi natin nakikita dun yung axis of rotation. Ang nakikita lang natin dun is point. Tama, kasi nga 2D lang siya, no? So this time class, since nasa 3D na nga tayo, so makikita mo dito na yung mga force natin is nagro-rotate or umiikot talaga about an axis. Okay? So in this case class, the moment of a force about any axis is due to the components of the force lying in the plane perpendicular to the axis of moments or axis of rotation. So yung mga magiging axis of moments or rotation natin dito will be yung x, y, at saka z axis natin. So kung gusto mong i-determine yung moment ng force natin about those axes, what you're going to do class, kailangan mong i-resolve yung force into its x, y, at saka z components. And then, yung mga components lang class na perpendicular dun sa axis of rotation, yun lang yung may moment. No? So basically, ganun yung mangyayari dito. Okay. Now, we have rules, no? So i-break down ko dito yung rules natin, no, kapag tayo ay nagte-take ng moment ng force, no, in 3 dimensions. So yung unang rule natin, so ito ay para sa mga applied moments, no, or applied couples na nasa force system, let's say, no. So class, only the moments or applied moments in the respective axis of rotation will be included. So kung halimbawa nagsasum up ka ng moments about the y-axis, so yung only applied moments na umiikot about the y-axis, yun lang yung mai-include doon. Okay? So by the way, class, yung notation pa rin naman natin ng moment dito ay m. Tas this time, yung subscript na natin dito will be the axis of rotation. Kasi sa 2D, di ba, yung subscript yung center of moment. Kumbaga point, yun. No? Pero axis yun in reality. No, so dito class, kung magmo-moment ka about the y-axis halimbawa, so yung subscript ay y. So m sub y, moment about the y-axis. Kung moment about the x-axis naman, edi m sub x. Kung moment about the z-axis naman, m sub z. Okay? Sige. So, ito yung first rule natin. And then yung second rule natin, class, only the forces that are perpendicular to the axis of rotation will have a moment. So, nabanggit ko na yan dito sa concept, no? Okay. And then yung third rule natin, lahat ng forces na parallel dun sa axis of rotation, no, automatically will have a zero moment. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nagmo-moment about the y-axis, halimbawa, tas may force ka or component force na y component, ganyan, no? Or ano siya, kumbaga vertical siya, let's say, no? So, wala siyang moment dun sa y-axis, no? In that case, kasi parallel siya. Tama? Okay. So, fourth rule natin, class, all forces na nag-intersect sa axis of rotation will have a zero moment. So, applicable din dito, class, kapag in-applyan mo ng principle of transmissibility. So, pwede mong ilipat dito yung force along its line of action. No? So, kumbaga, as long as dadaan yung line of action ng force, no, or magi-intersect, no, doon sa axis of rotation, automatic class ha, zero yung magiging moment nun. Okay. Anyway, so also class, meron tayong sinusunod na sign convention din, no, para sa summation ng moments natin dito. So ina-apply natin diyan class yung right hand rule. So sa right hand rule, kakailanganin mo yung right hand mo. Okay? So, sa right-hand rule class, the thumb gives the arrowhead sense of this vector and the fingers or curl indicate the tendency for rotation. So, ang mangyayari dyan class, no, di ba tatlo yung ano natin, axis. So, meron tayong x-axis, y-axis, okay, at saka itong z-axis. Ngayon class, ganito. Sa x-axis, ang positive direction for x-axis is yung pakanan. Kung halimbawa horizontal si x-axis ha. So kung horizontal si x-axis, ang positive na x direction ay pakanan. No, and then yung positive y direction naman class, let's say pataas. Yung positive z direction naman class is yung pa-forward. Okay? Ngayon, what we're going to do dito sa right hand rule, no, kapag ikaw ay magmo-moment let's say about the x-axis, no? So ang gagawin mo class sa right hand mo, i-point mo or ituro mo yung thumb mo dun sa positive x direction. So yung positive x direction let's say ay pa ganon. Mapakanan let's say. Tapos class, tingnan mo yung magiging ikot, no, nitong finger mo, nito.
So kung ano yung ikot nung finger mo, ito nung fingers, no, itong curl na 'to, yan yung, positive na ikot. Ibig sabihin yung mga ikot na sa liwa diyan, no, about the x-axis, negative na moment yun. Yun yung magiging sign convention. Kapag naman ikaw ay magmo-moment about the y-axis o yung right hand mo, yung thumb mo ituro mo sa positive y direction. So pataas, no? Tapos tingnan mo yung ikot nung fingers mo. So yun yung positive naman na moment about the y-axis. So yung sa liwa dyan, and then magiging negative yun. Okay? And then yung para naman sa moment about the z-axis, ituro mo yung thumb mo dun sa positive na z direction. Tapos kung paano ikot ng fingers mo, yun yung positive na ikot about the z-axis. Okay, so dito naman ano naman din siya, yung nakapula, yan yung mga positive. So kumbaga sa X, pag ganun yung positive na ikot. Ito yung nakapula na 'to. Ganyan yung mga positive na ikot. Sa Y naman, pag ganun, yung mga positive na ikot. So tama ito, no? Itong nakapula na 'to yung positive. And then sa Z naman, mga pag ganun, no? Mga pag ganun yung positive. So ito yun yung mga pag ganito na direksyon. Yung mga naka-blue, yan yung mga saliwa. So yan yung mga negative. Okay? Na sign convention. Alright. Sige. So let's now start solving sample problem para dito. No? So let's read the problem first. As shown below, a 200-pound force F passes through point A to point B. Compute the moment of force F about each coordinate axis. Okay, so dito class meron tayong force F. Ito yung force F natin. So siya daw ay dumadaan mula point A papunta kay point B. So nakalagay na dyan yung direksyon, no? Mula point A hanggang point B. So ito yung force F natin. No? So 200 pounds siya. Tapos pinapakuha yung moment niya class, no, about each coordinate axis. So about the x-axis, moment about the x-axis, moment about the y-axis, tsaka moment about the z-axis. Okay? So what we're going to do here class, no, we are going to resolve, no, itong force F natin into its x, y at saka z component. So basically, yung x at y at z component niya is ito. Ito yung fx. Okay, ito yung fy. And then ito yung fz. No? So yan yung mga ano niya, components niya. Okay? Sige. So mula dito, so gawin natin ito class. Okay. So again, ito yung mga kailangan nating kunin. Moment about the x-axis, moment about the y-axis, and moment about the z-axis nitong force F na to. So una mong gawin dito class, kailangan mong kunin yung x, y, at z component ng force F natin. Tapos alamin natin alin yung mga components na perpendicular dun sa axis of rotation natin. No? So in this case, ito yung x-axis. Ito yung x-axis, ito yung y-axis, and then ito yung z-axis. Okay? So yung fx natin, yan yung kaparallel ni ni x-axis. Ito yung x component ni f. So f, x, no? And then ito yung z component ni f, f, z. So pag ganito yung direction niya. Okay, and then yung fy naman, ito yung direction niya. Ito yung y component, no? Ni natin, ni force F. Tas yung mga yan pala class, yung direction niyan, kung di mo siya nai-imagine sa drawing, pwede mo naman din siya class, ibase dun sa coordinates. No, kung paano siya, kung upward ba siya, to the right, to the left, or backward, forward yung kumbaga mga component forces natin. No? So dito class, sige, para malinawan tayo, yung point A natin, ang coordinates nito, establish lang natin. So yung coordinates niya, yung x coordinate niya ay, ito yung origin kasi, di ba? X coordinate niya class ay 6. Ito yung 6. So 6 yung x coordinate. Ang y coordinate niya class, since yung point A, ano lang siya, di ba? Parang naka-level lang siya dito kay origin. So wala siyang pagtaas or pagbaba. So 0 yung y coordinate niya. And then yung z coordinate niya naman, so nag-forward siya dito ng, ilan ba yung forward niya na to? Ito ay 4, no? So 4, no? Positive 4. Okay, so yun yung coordinates niya ni point A. Si point B naman, ang coordinates niya, yung x coordinate niya, actually, yung itong 2, no? So ito yun, yung 2. Yung x-coordinate niya, so positive kasi nasa kanan naman. Yung y-coordinate niya naman is ito, yung pagtaas niya.
So yung pagtaas niya ay 3. Positive kasi pataas. And then yung z-coordinate niya, so actually, etong point B natin, nakapantay siya dito no? So, ibig sabihin, hindi siya forward, hindi rin siya bumackward. So, ibig sabihin, 0 yung z-coordinate niya. No? So, in this case, yung first point natin is yung A, second point natin is yung B. So, yung, kumbaga, mula point A hanggang point B yan. So, kumbaga, yung sa may x-coordinate natin, mula A hanggang B, pakaliwa din naman talaga siya, di ba? No? So, pakaliwa din talaga siya. Ngayon, si ano naman, yung y-coordinate niya naman, mula point A hanggang point B, pataas din naman talaga siya, di ba? Okay, and then yung ano natin, z-coordinate naman natin, no, kumbaga mula point A hanggang point B, siya ay paatras, di ba? So, pa-backward, kaya pa-backward si FC. Okay? Sige. So, mula dito, class, since ang mangyayari dito, ang mga moment dito is yung mga components na Fx, Fy, at Fz. So, kailangan natin silang kunin. So, ito class ay, na-discuss na natin dun sa lesson 20 natin kung paano kunin yung components of force, using yung coordinates nung, kumbaga, dalawang points na nasa line of action ng force natin. So, hindi na tayo bago dito, Okay, anyway, sige. So, gawin natin yun. So, unahin nating gawin, kunin natin class yung distance D. Pero para makuha mo si distance D, okay, kailangan mo ng square, ang distance D kasi, di ba, square root ng x squared plus y squared plus z squared, wherein yung x, y, at z yan yung mga x, y, z distance natin. No? So, start tayo doon kay x distance. So, si x distance class ay ano lang, yung x-coordinate nung second point minus yung x-coordinate nung first point. So, ito yung ano kasi, no, coordinates nung first point natin. So, x1, y1, tapos z1. Then, ito yung second point natin. Ito yung coordinates niya. So, ito yung x2, y2, tapos z2. So, yung x2 natin ay 2. Yung x1 natin ay 6. So, ito class ay negative 4. Then yung y distance naman natin will just be y2 minus y1. Ang y2 natin is yung 3. Then yung y1 natin is yung 0. So yung y distance natin is 3. And then para naman dun kay z distance, so z2 lang minus z1. Yung z2 natin ay 0. Yung z1 naman natin ay 4. So ito ay negative 4. Okay, so para dun sa distance din natin, so pindot na natin sa calculator ng diretso. So ito ay square root ng, so quantity negative 4 squared plus 3 squared plus quantity negative 4 squared. So ito ay square root ng 41. Tama? Okay. So we can now determine yung Fx, Fy, tsaka Fc. So unahin natin yung Fx. So yung Fx natin class, di ba ano lang to? Fx equal to, ano ba yung force F natin? 200. Tapos multiply lang natin to by a fraction wherein yung nasa ilalim is yung distance D na square root of 41. And then, yung nasa ibabaw naman is yung x distance natin na negative 4. So dito class, yung magiging negative sign natin dito, ini-indicate lang nito na yung x component nung force F natin pakaliwa. No? So 200 times negative 4 over square root ng 41. So ito ay negative 124.9391. Unit natin ay pound. Okay, now for our Fy, so ito ay 200 lang. Okay, 200. Tapos multiply lang natin by a fraction. Yung nasa ilalim is yung distance din natin na square root of 41. And then yung nasa numerator natin is yung y distance, which is yung 3. So yung Fy natin dito class ay 200 times 3 over square root ng 41. So ito ay 93.704
Okay, 2, 6 pounds, no? And then lastly, para dun sa Z natin, so 200 lang siya, then multiply mo by a fraction. Yung nasa ilalim is yung distance din natin na square root of 41. And then yung nasa ibabaw is yung Z distance natin na -4. So again, yung -4 natin dito, ini-indicate lang na pa-backward naman si Z component, no? So ito, katulad lang din to nung fx, no? So negative 124.93901 pounds. Okay. So nakuha na natin yung fx, fy, at fz. So pwede na tayong mag-take ng moment, no? So unahin natin class yung moment about the x-axis. So ito ay mx. Equal siya class sa summation ng mga forces natin na may moment about the x-axis. Okay, moment about the x-axis. Tapos yung positive sign convention dito will be, ang gagawin mo, right hand rule, yung right thumb natin or yung thumb natin po-point natin dun sa positive x direction. Tapos tingnan mo yung ikot nung curls or nung fingers mo, no? So yun yung positive na direction. Okay? So gawin na natin. So taking the moment about the x-axis, no? So yung mangyari dito, class, tingnan mo yung mga components ng force natin. So ito si fx, ito si fy, tapos ito si fc. Class, ang rule natin, lahat lang yung dun sa second, third, at fourth rule dun sa binanggit ko kanina. Yung second rule, yung force lang na perpendicular, no, dun sa axis of rotation, yun lang yung may moment. So in this case, class, tingnan mo, si Fy, 'di ba, itong Fy natin, siya yung perpendicular kay x-axis. Tama? So siya yung may moment. Tama? So gawin mo ngayon, ano ba yung Fy natin? Idiretso na natin na si Fy ay 93.70426. So yan ngayon si Fy. Ngayon yung magiging moment arm yan, class, is itong perpendicular distance between Fy tsaka the x-axis, which is itong distance na to. Nai-imagine mo ba yan, class? So ito si x-axis, ito si Fy. Tama. So paano iikot si Fy kay x-axis? Ayan, parang pa ganyan yung itsura niya. Ikot siya pa ganon. Ikot siya pa ganon. Tama. So ano ngayon yung perpendicular distance or yung distance from the x-axis papunta kay Fy? So ito ngayon, yung ano ba tong distance na to? Ito ay 4. No? So yun yung moment arm, 4. O tingnan mo ngayon yung ikot ni Fy about the x-axis. Ito yung x-axis halimbawa, ito yung y, paano ikot pa ganun. So tingnan mo ngayon doon sa right hand rule. Class, di ba ang mangyayari sa liwa yung ikot ni Fy about the x-axis doon sa ikot ng fingers mo? Kasi ikot ni Fy pa ganun. Pa ganun. Sa liwa, ang positive dapat pa ganun. So ibig sabihin, class, negative to. Tama? Okay. So, yung third rule, lahat ng mga parallel forces or forces na parallel dun sa axis of rotation, 0. So, definitely, kapag nag-moment ka about the x-axis, si fx parallel dun. So, 0 yung moment niya. So, hindi na siya masama. And then lastly, yung fourth rule natin, yung mga forces na mag-i-intersect or magpa-pass through dun sa axis of rotation, wala rin siyang moment, 0. Now, check mo si FC. Class si FC, kapag in-extend mo yung line of action yan, actually, dadaan siya kay x-axis. Tama. So, wala rin siyang moment. No? So, ito na, class, no, yung moment natin about the x-axis. So, ito ay negative 93 times 4, 93.70426 times 4. Ilan yan? Yan ay negative 374.81704. So, anong unit natin dito? Pound, feet, no? Feet yung unit ng mga distance natin. So, ito yung moment about the x-axis. So, yung negative sign, ini-indicate niya na yung ikot niya sa liwa, sa positive. Pag ganun yung ano. So, kumbaga, pag ganun kasi ikot niya. No? Ayan, anyway, sige. So, yun na yung moment about the x-axis. Now, para sa moment about the y-axis naman, so this will just be summation nung forces na, or nung moment ng mga forces na may moment about the y-axis. So, yung positive sign convention natin dito, right-hand rule, yung thumb mo naka-point sa positive y direction. Tapos ganito yung mga positive na ikot, okay, about the y-axis. So, start tayo. So, moment
about y equal siya sa ito na, mag-start na tayo mag-summation. So, tingnan mo ulit yung fx, fy, at saka fc natin. So, dun sa second rule natin, ang magkakaroon lang ng moment about the y-axis is yung perpendicular sa kanya. So, ano ba yung mga perpendicular, no, kay y-axis? So, perpendicular sa kanya, class, itong si fx, tsaka si fc. Tama. So, itong si fx class, sige, unahin natin si fx. So, si fx ay ito. So, class, tanggalin mo dito yung negative, ha? So, yung negative sign na yun, indicate lang na pakaliwa si fx. So, dito, kapag nag-moment ka na, so absolute value nung fx natin ilagay mo. So, 124.93901. So, yung moment arm ngayon nitong fx na to, class, so ito kasi si y-axis. Si y-axis. Ito naman si fx. So, iikot si fx about the y-axis. So, ano yung perpendicular distance niya? Yung perpendicular distance niya, class, ay ito. Tama? So, ano tong perpendicular distance na to? 4 din to, di ba? So, ito ay times 4. Tapos, tingnan mo ngayon yung ikot. So, ito yung y-axis. Ito si fx. Paano ikot? Plus, siya ba ay tumutugma dun sa ikot kapag nag-right hand rule ka? Sa liwa, no? Kasi pag ganun yung ikot, hindi siya tugma dun sa ikot na dapat pag ganun. So, sa liwa. So, sa liwa siya, so negative yung sign convention. Okay? Now, ano pa yung perpendicular kay y-axis? Ito si FC. So, si FC naman, ito so, kumbaga si y, ito naman si FC. So, ikot siya pa ganun. Ikot siya pa ganun. Okay? So, ano pa si FC? So, again, ito, disregard mo yung negative para lang sa direksyon yun, yung kanina, kaya may negative. So, 124.93901. Tapos, yung moment arm niya ngayon, class, so ito si FC, ikot kay y-axis. No? So, yung moment arm niya ngayon, class, ay ito. Tama yung perpendicular distance from y-axis papunta kay FC. So, ano yan? Yan ay 4 din, no? 4. Hindi. 6 pala. 6. 6. Okay, so yan ay 6. Tapos ang ikot niya, class, ito na, class, tugma siya dun sa ikot nung, nung fingers mo. 'Di ba? Si FC, ikot niya pa ganun. So, sa, siya, tugma dun sa ikot nung fingers natin sa right hand rule. So, positive yung sign convention. Okay, so mula dito, class, pwede na nating ibigay si MY. So, ito ay negative 124.93901 times 4 plus 124.93901 times 6. Okay? So, dito, class, ang moment natin ay, by the way, hindi pa pala tayo tapos dun sa rules natin. Yung third rule natin, yung mga forces na parallel kay y-axis, edi walang moment. So, definitely, sa Fy, walang moment kay y-axis kasi parallel siya dun. And then, yung huli, yung forces natin na mag-i-intersect kay y-axis, walang moment. So, wala naman ditong force na nag-intersect kay y-axis, no? Anyway, ito na. Ibig sabihin, kompleto na talaga to. So, negative 124.93901 times 4 plus 124.93901 times 6. Ang lalabas sa calculator ay 249.87802. Unit natin ay pound feet. So, ito na, class, yung natin, moment about the y-axis. So, yung moment of force natin about the y-axis, kumbaga, siya, no, positive. No, kasi yung ikot niya, katulad ng ikot ng finger natin, no, kapag naka-point upward yung, natin, thumb natin. Okay. And then lastly, para sa moment about the z-axis naman, so summation lang yan ng moment about the z-axis. Okay? Sige, yung positive dito, class, ngayon, right hand rule, i-point mo yung thumb mo forward. Kasi yun yung positive z direction. Tapos kung paano ikot nung fingers mo, yun yung positive na rotation. So taking the moment about the z-axis ng force natin, inspect natin. Okay, so ang axis of rotation mo ngayon will be the z-axis. So second rule, yung force lang na perpendicular kay z-axis yung may moment. So yung perpendicular lang dito actually is yung Fy. Tama? So yung Fy, class, ang Fy ay 93.70426. Tapos yung moment arm niya, class, kapag iikot siya kay Z, so ito kasi si Z-axis, let's say ito si Z-axis, tapos ito si Fy, ikot siya pa ganun.
Tama. So, yung moment arm niya, class, ay ito. So, ano tong moment arm niya na to? 6, no? Times 6. Tapos, ang ikot niya, class, okay, siya ba, class, ay tugma dun sa ikot nung fingers natin? Tugma, no? So, positive siya. Okay. And then, third rule, yung forces na parallel kay axis of rotation, which is yung FC, wala siyang moment. And then si Fx naman, fourth rule natin, yung mga force na dadaan or magi-intersect kay z-axis, zero din yung moment. So si Fx actually ay magi-intersect kay z-axis kapag in-extend mo yung line of action niya. Wala siyang moment. So ito lang yung may moment, no? So pwede nating ibigay agad yung moment about the z-axis. So 93.70426 times 6, ilan yan? Ayan, 562.22556. So this is in pound feet. So ito na yung moment about the z-axis. Okay, nung force F natin. So ganun lang, class, no, yung pagmo-moment natin in 3 dimensions. Alright. So, by the way, class, dito sa sample problem 1, class, pwede mo rin tong applyan ng principle of transmissibility na instead na nandito yung FC, yung Fx, tsaka yung Fy, class, pwede rin actually na dito mo ilagay yung components niya dito kay point B. No, kasi principle of transmissibility yon, di ba? So, pwedeng dito mo ilagay si Fx, and then dito mo ilagay si Fy, and then dito mo ilagay si Fz. So, class, you can try that, no? Dapat, class, ito rin yung lalabas na mx, moment about x, moment about y, moment about z. Okay, try mong gawin yan, ha? Alright. So, for our sample problem number 2, okay, so a force of 100 pounds is directed from A toward B in the cube shown below. Determine the moment of the force about each coordinate axis. So, parang katulad lang din naman ito nung sample problem 1. So, yung ano natin, force natin na 100 pound, kumbaga yung line of action niya ay dadaan mula kay point A, papunta kay point B. So, ito si point B. Ito si point A, ito si point B. So, yung coordinates naman ni point A, yung x-coordinate niya, since hindi naman siya nag-move to the right or to the left, edi 0. Yung x-coordinate. Yung y-coordinate niya naman, siya ay tumaas ng 4, di ba? So, 4. Yung z-coordinate niya naman, nag-forward siya ng 4, di ba? Mula sa origin. Ito yung origin natin. So, nag-forward. So, 4. So, yun yung coordinates niya. Nung point A. Yung point B naman, yung coordinates nito, so, siya ay kumanan ng 4. So, yung x-coordinate niya ay 4. Yung y-coordinate niya, since hindi naman siya, hindi, tumaas siya, no? Tumaas siya ng 1. So, 1 yung y-coordinate. Then, yung z-coordinate niya, ito, hindi naman siya nag-forward or nag-backward. Tama? Nakapantay lang itong point B dito, di ba? So, hindi siya umatras, di rin siya umabante. So, 0 yung ano niya, z-coordinate niya. So, ito na yung mga coordinates niya, class, no? So, kumbaga, what you're going to do here, so again, si force P ay mula kay, bayad ko yung kulay siguro. Okay? So, mula point A hanggang point B. Ayan. So, kung tutuntunin mo siya, no? So, dito may option ka. Pwedeng dito mo ilagay yung components niya. So, yung vertical, pababa yung ano niya, no? Yung vertical component niya. Kasi pababa yung force. Okay, so pwedeng dito mo ilagay yung components niya. Ibahin natin yung kulay. No, nandito yung, let's say, y component. Pababa yung y component niya kasi pababa yung force. And then, yung x component niya, pakanan. Kasi pakanan naman yung force. And then yung z, paatras, no? Yung z component. Pwedeng dyan mo ilagay. Pwede rin naman na dito kay B. So, principle of transmissibility yan. Pwede nandito si y component, x component, at saka si z component. No? So, that depends on you. So, class, ito, iiwan ko to sa yung itong problem na to. So, imo-moment mo lang din itong force F natin, class, about the x, y, at saka z axis. So, ilalagay ko, class, dyan sa may description, no, yung mga tamang sagot dito, no. So, try mo tong isolve on your own, ha. So, sundan mo lang din naman, no, yung rule natin, tsaka yung ginawa natin sa sample problem 1. So, ganun lang din naman yung gagawin dito. Okay? So, that concludes our discussion for this lesson. I hope that you learned. I will see you in our next video. Thank you.